Ang higanteng dilaw na fox monster ay lupaypay na nakahiga sa maalikabok na lupa, habang naglalabas ng isang napakahina at halos hindi na marinig na tili. Nakakitang wala ng laban ang nilalang, pilyong napangisi si Voltley. Humarap siya sa ating bida at may panginginig ng boses na sinabihan si Chen na oras na para sa isang panibagong laro ng kamatayan. Sa pinakanakapanindig balahibo at paraan, hiningi niya kay Chen na pumili lamang ng iisang tao na kanyang ililigtas mula sa kapahamakang ito. May panunuya pa niyang itinatanong kung kaninong ulo ang mapupunta sa kanya upang gawing isang madugong trepeo. Ngunit hindi man lang nat-agag o nagpakita ng kahit konting takot si Chen. Malamig niyang pinagmasdan ang kalaban habang naisip sa kanyang sarili na ang mga tinaguriang electric clone ng isang assassin ay wala kundi mga murang impresyon, pangkaraniwang gimmick, at simpleng linlang na napakadaling durugan. Nang walang inaaksayang kahit isang segundo, tinawag niya ang kanyang alagang si Leo. Sa isang iglap, isang nagniningning na system screen ang mabilis na lumitaw sa ere, na nagpapakita ng pag-activate ng kanyang Stellar Mage skill, ang Strangled Star Chains. Ang mga nagniningning na tanikala ng purong kapangyarihan ay mabilis na humigpit at pumulupot sa paligid ng dilaw na clone na nakalutang sa ibabaw ng walang malay na si Gideon. Kasabay nito, mas marami pang kulay rosas na tanikala ang humagupit at pumulibot sa clone na nakamba sa katawan ni Soleo. Sa mismong sandali na ang dalawang clone ay parehong naitalikop at ganap na nabihag ng mga tanikala, ang higanteng dilaw na fox monster ay biglang sumabog sa isang nakabubulag na puting liwanag. Mabilis na itinaas ni Chen ang kanyang braso upang sanggahin ang kanyang mga mata habang pilit na pinuprotektahan si Leo na ligtas na nakakapit sa kanyang dibdib. Sinamantala ni Voltley ang liwanag ng nakabubulag na flash upang isagawa ang kanyang snake attack. Mabilis siyang lumabas mula sa gitna ng liwanag at mabilis na sumisid pababa gamit ang kanyang nagliliwanag at matutulis na dilaw na mga kalmo. Buong galit siyang sumigaw na sa wakas ay nahuli na niya ang bida. Isang malakas at nakabibingi na kalabog ang umalangaw sa buong paligid, at ang sariwang dugo ay marahas na tumalsik sa lupa. Sa isang mabilis na pagyuko, inindayog ng ating bida ang sarili niyang nagliliwanag na dilaw na talam. Sa isang nakabubulag at napakabilis na hiwa, malinis niyang naputol ang kamay ni Voltley mula sa mga palso nito. Ang assassin ay natigilan at parang napako sa gitna ng ere, habang nakatitig sa kanyang mga naputol at malakas na dumudugong kamay sa matinding gulat at hindi paniniwala. Tumingin si Chen sa kanya, malamig, walang bakas ng emosyon, at simpleng tinawag siyang kaawa-awa. Napahiyaw si Voltley sa matinding sakit habang ang kanyang isip ay tuluyang naguguluhan at nawawalan ng prioridad. Paanong nablock at nasalag ng baguhang ito ang isang nakamamatay na patama na matagumpay na niyang ginamit upang tapusin ang napakaraming malalakas at veteranong mandirigma noon. Tumama ang matinding takot sa kanyang buong katawan, at sinabihan niya ang sarili na kailangan na niyang tumakbo, dahil alam niyang patay na siya kapag nanatili pa siya sa lugar na iyon ng kahit isang segundo. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo gamit ang kanyang pambihirang bilis ng kidlat. Subalit bago pa man siya makalayo, ang matutulis na kulay bughaw na ice spikes ay biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa na direktang humadyap at tumusok ng malalim sa kanyang binti. Bumagsak siyang sumisigaw sa matinding sakit, nakasaksak at hingal sa maalikabok na lupa. Tumingin pabalik si Voltley sa purong takot habang nauutol-utol, habang ang kamanghamanghang pagbabago ni Chen ay unti-unting nagaganap sa kanyang harapan. Isang maliwanag na system screen ang nagkumpirma ng panibagong anyo, Level 25 King of Frozen Bones. Ang buhok ni Chen ay naging kulay puti na tulad ng nyebe, isang matulis na korona ng yelo ang nabuo sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang kanyang buong braso ay nabalutan ng nagliliwanag na kulay bughaw na armor ng yelo na pinalamutian ng mga matutulis na kalmo. Maging ang maliit na si Leo ay ligtas na nakapaloob sa loob ng isang matibay na ice shield. Umiiyak at tuloy-tuloy ang tulo ng sipon at luha, nakiusap si Voltley na malaman kung anong uri ng halimaw ba talaga si Chen. Ang ating bida ay simpleng tumaas at dahan-daw ang lumutang sa ere habang ang mga balisong na gawa sa yelo ay mabilis na umiikot sa paligid ng kanyang katawan, ang bawat dulo nito ay nakatutok ng diretso sa basag at sugatang assassin sa ibaba. Naiipit na sa sulok, sinubukan ni Voltley ang huli at desperadong barahan na mayroon siya. Sumigaw siya na ang pagpatay ay labag sa batas at binalaan si Chen na ang pagpatay sa kanya ay magdadala ng buong puwersa ng mga awtoridad sa kanyang buntot.
Ang mga mata ni Chen ay mas lalong nagliwanag sa kulay bughaw na yelo habang ang malamig na enerhiya ay kumikislap sa paligid ng kanyang armor. Tinitigan niya ang mamamatay tao at sinabi na ang marinig ang mga salitang iyon tungkol sa batas mula sa mismong bibig ng isang kriminal ay higit pa sa kaawa-awa. Tuluyang nasira ang bait at dignidad ni Voltley, nakiusap siya ng nakaluhod at tinawag si Chen na, "Boss," habang isinusumpa na naglalaro lamang siya at walang masamang intensyon. Itinaas ni Chen ang kanyang braso at ang isang solong kalmo ng yelo ay naghandang tumama. Sumigaw ang asasin habang humahagulgol na alam niyang nagkamali siya at pilit na nagmamakaawa para sa kanyang natitirang buhay. Pagkatapos, nang walang anumang babala mula sa kahit kanino, isang maliwanag at nag-aalab na orange magic circle ang biglang bamuka sa lupa sa mismong ilalim ni Voltley. Ang malalaking dilaw na sibat ng kidlat ay marahas na bumagsak mula sa kalangitan, na nagwawasak at pumupunit sa kanyang katawan mula sa bawat direksyon. Lumaki ang mga mata ni Chen sa pagkagulat. Lumalabas at umaagos ang dugo sa bibig ni Voltley habang ang pambihirang kidlat ay tuluyang pumupunit sa kanyang buong katawan. Ang higanting electric fox ay nagpakawala ng isang galit na Ethengal na yumanig sa cavern, at isang kulay pulang mensahe mula sa system ang nagbunyag ng totoong may sala. Ang Lightning Mage skill na Heart-Tearing Lightning Array. Isang napakalaking pagsabog ang tuluyang lumamon sa katawan ng assassin. Nang hamupa ang makapal na usok, ang natira na lamang sa kanyang kinaroroonan ay isang malaking hukay at ilang mga nalalabing kuryente na mabagal na lumulutang sa ere. Nakatayo ng tahimik at matatag si Chen sa loob ng kanyang armor ng yelo, habang malamig na pinagmamasdan ang bakanting espasyo kung saan naroon ang mamamatay tao kanina. Pinag-aralan niya ang galaw ng fox sa isang sandali, na napagtanto sa sarili na bukod sa napakalakas nitong crowd control abilities, ang raw damage output nito ay talagang napakalupit, napakataas, at hindi makatarungan para sa isang karaniwang kalaban. Tila ba kasabay ng isang senyales, ang fox ay muling bumangon mula sa guho, na kumikislap sa mga bagong sibat ng kuryente, at nagpakawala ng isang buong serye ng nakamamatay na atake ng diretsyo sa kinaroroonan ni Chen at Liu. Nerbyoso at natatakot si Liu mula sa loob ng kanyang ice shield, ngunit halos hindi man lang nagbago ang mukha ni Chen. Sinabihan niya ang kanyang alaga na kumalma lamang. Sa kasunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nag-alab sa isang napakalakas na kulay ube na liwanag habang ang system screen ay nagkumpirma na muli na naman. Siyang nagpapalit ng kanyang class. Isang napakalaking haligi ng madilim na kulay ube na mahika ang biglang hamampas sa lupa sa kanilang mismong harapan. Ang fox ay natigilan at napako sa matinding gulat dahil sa pambihirang puwersa at aura na lumabas mula rito. Ang pagpapalit ng anyo ay ganap na nabuo. Level 25 Infernal Demon. Nakatitig lamang si Leo sa kanya sa matinding pagkagulat at pagkamangha. Kalmadong sinabi ni Chen sa kanyang alaga na ang lahat ng kaguluhang ito ay matatapos na sa loob lamang ng isang segundo. Ang fox ay nakatutok at dilat na dilat ang mga mata sa matinding katatakutan habang si Chen ay mabilis na sumugod pasulong na tulad ng isang bahid ng kulay ube na liwanag. Mabilis niyang pinailanglang at pinaikli ang distansya sa isang iglap, habang iniyukod at inindayog ang kanyang sandata pababa gamit ang isang nakamamatay na puwersa. Ang nilalang ay hindi man lang sinubukang kumilos o lumaban pa, nakatitig lamang ito. Walang kalaban-laban at pasuko na, habang ang atake ay mabilis na bumabagsak patungo sa kanyang ulo. Subalit sa mismong huling sandali, isang napakaliit na puting watawat ang biglang lumitaw at sumulpat mula sa kung saan. Biglang natigilan si Chen sa gitna ng kanyang pag-indayog, na lubos na nabigla sa inasal ng halimaw. Ang higanting fox ay pinagpapawisan ng matindi, nanginginig ang buong katawan, at tila nagmamakaawa sa kanya na huminto na. Ang nakamamatay na talim ay huminto sa napakaliit na distansya, 1 pulgada na lamang ang layo mula sa mukha nito. Nang hamupa ang makapal na usok ng laban, ang converted na dating nakatatakot na halimaw ay nakaupo na lamang sa lupa tulad ng isang pinagalitan at napasunod na aso. Ikinukumpas nito ang maliit nitong puting watawat habang naglalabas ng mahinang tili ng ganap na pagsuko. Nakatitig lamang si Chen pababa sa kanya, na lubos at ganap na naguguluhan sa mga pangyayari. Bigla na lamang, ang napakalaking katawan ng fox ay kumislap at unti-unting natunaw patungo sa purong dilaw na kidlat. Isang system screen ang agad na nagbunyag ng naging resulta ng laban,
isang gintong kutsilyo na nababalutan ng kumikislap at nagtatalo ng kuryente, isang bihirang A-rank na eksklusibong sandata para sa mga lightning assassin. Pinag-aralan ito ni Chen ng mabuti, at doon niya tuluyang napagtanto kung bakit ang namatay na assassin na si Voltley ay naglaan ng mahigit kalahating taon sa paghahunt at paghahanap sa dungeon na ito. Ang salitang, bihira, ay hindi pa sapat upang ilarawan ang tunay na halaga at lakas ng sandatang ito. Pagkatapos ng maikling katahimikan, dumating ang isang hindi inaasahang glitch sa system. Isang kulay ube na system message ang kumislap at lumitaw sa kanyang paningin, na nag-aanunsyo ng isang beast contract request. Sa ibabaw ng lupa, ang dating higanteng dungeon boss ay tuluyan ng lumiliit patungo sa isang napakaliit, cute, at walang anumang pinsalang dilaw na fox na nerbyosong pinagpapawisan at tumitili sa kanyang harapan. Isang huling mensahe mula sa system ang opisyal na lumabas, ang Lightning Fox na si Ford ay gustong makipagkasundo at opisyal na bumuo ng isang kontrata sa kanya.